nung August of 2005. Question, in global, ano ang mga mission namin, objective namin? Siyempre, linisin na pan-networking. Pangalawa, gusto na kaya, the word itself, aim, global. Gusto namin maging globally competitive. Na-inspire po kami sa isang kumpanya from Malaysia. Malaysia is #1 networking country in terms of networking sa Asia. Lahat po doon, nini-network nila. Ganun kalupit na Malaysians. When I was in Malaysia, baliktad doon. Doon, napaka-normal na networking. Pag nagkasalbuhan kayo, anong networking company ka? Dito hindi. Networker, hey, ayaw sa'yo ng tao. Doon, baliktad. Halo, para maintindihan nyo pati pasador ni network nila. Pasador, napkin. Imagine mo nga naman yun. At karamihan na nagjo-join, lalaki. At nagde-demo pa. Imagine mo, natatawa kayo, pero they are selling millions. Ngayon, mas impressed kami dito sa kumpanya to. Hindi ko mabagati paano kumpanya. Basta nag-upisa sa letter D, nag-ulit sa letter N, may X sa gitna. Itong kumpanya to, na from Malaysia, naglabas po ng kape. Ordinary coffee. Wala ako sinabing pangalang kumpanya, kaya naman DXN. Naglabas ng kape. Ordinary coffee. Nilagyan po ng reishi. Reishi is a kind of mushroom na may medicinal value. In fairness po, maganda ko yung reishi. Clinically proven. Hinalo sa kape nila. Ibinenta sa Malaysians at maraming bansa, including the Philippines. And they are selling 100 million every year. Grabe, no? Bakit? Dahil ang Pilipino, mahilig magkape. O, di ba pag umaga, kape. Tanghaling tapat, kape. Merienda, kape. Hapunan, kape. Tuwing may patay, kape. Kape, kape, kape. Too much coffee in the body is bad because of caffeine. Anong ginawa? Nilagyan ng reishi, bumaba yung caffeine. Binenta sa Pilipinas kahit may Filipino coffee tayo. And yet, we are buying that because of that idea. Kung nagawa ng Malaysians, kaya ng Pilipino. So, in global, nag-isip kami ng produkto. Anong produkto? Food supplement. Bakit food supplement? Isang katutak ang food supplement sa Pilipinas. Napansin nyo? Pangkatutak yan. O, doon tayo sa traditional. Ano yung traditional? Yung nabibili sa drugstore. Sa mga healthy options. Ano yan? Abs. O, ano pa? Yung bago ngayon, Have It All. Centrum. Heartbeat. Arthro. Ano pa? Ha? Ano? Flash B. Hindi ko maintindihan. Flash B. Oh, Enervon, di ba? Revicon. And so, lahat. Nga pala, nasabi na ba sa inyo? Ang Arthro may side effect. Nagpalabas po ang VFAD. Totoo to. Nagpalabas ang VFAD. Arthro may side effect. Pag uminom ka nun, paatras na yung lakad mo. Siyempre yung ganon, ha? Nakakatakot naman yung ganon. Pag uminom ka, ha? Atras lakad mo. Oy, joke lang yun, ha? Baka mamaya may uminom na Arthro dito, ha? Dito lang po yun. Anyway, lahat ng food supplement, isa lang ang kiniklaim. Isa lang ang kiniklaim nila. Ano yun? Mabisa sila. Tapasin nyo? Wala kang marinig na food supplement na sabihin sa'yo, ito, medyo mabisa. Hindi, isa lang ang claim na lahat. Mabisa ito. Ngayon, question, kung lahat mabisa, lahat maganda, sino pinakamaganda? Ang ginawa ng Nature's Way, pinagsama-sama lahat na maganda, kaya ito ni pinakamaganda. Bakit bibili ka ng para sa arthritis? Bakit bibili ka pa ng para sa high blood? Kung isa na lang bibilin mo, lahat nandun na. May nagsabi sa akin, uminom kami, wala nangyayari sa amin. Wala naman nangyayari sa akin. Natural, wala ka sakit. Bakit may mangyayari sa'yo? Kung may nangyayari sa'yo, ibig sabihin may sakit ka. Ganun ba yun? Yung nga na wala ako sakit. Okay, anyway. So, nilabas namin ang Alive. Pumunta ko ang Nature's Way dito, August 2005, Shangri-La Hotel. 4 kaming kumpanya, naghahabulan doon sa produktong yun. 4 kami. Yung 3, pharmaceutical. Alam niyo ba yung pharmaceutical? Yung mga may medrep, dadaan ka sa medrep, ibigay sa doktor. Okay nyo? Okay. 3, sikat, multinational. 4 kaming kumpanya. Nag-aagawan kami. Nag-present kami ng kanya-kanyang marketing plan para ibigay yung exclusivity ng Alive. Kasi alam na yung maganda. Alam na yung puputok. Good news po, hindi binigay doon sa 3. Sa amin binigay. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Dahil ako yung nag-present. Kung yung mga Amerikano na convince ko, kayo pa kaya? Ngayon, ipapakita ko sa inyo, yung pinakita ko doon sa kanila. Ano yun? Paano kumikita ng pera? Paano natin ibebenta to? Binigyan kami ng quota. 20 million on our first year. Pag hindi kami nakabenta ng 20 million worth of Alive on our first year, tatanggalin yung exclusivity ibibigay doon sa iba.
pressured kami. Kaming apat, lahat ng marketing strategy, nag-isip kami. Good news po, on our first year, hindi o 20 million ang nabenta namin. 139 million. Ngayon, sabihin nyo, siguro dahil magaling kayo magbenta, magaling kayo magsalita, tatapatin ko na ako kayo. Bonus na lang po na marunong kami magsalita at may ari pa. Magaling na, cute pa. Bonus na lang ho yun. Pero imagine nyo ito, baliwala ang galing na speaker o marketing kapag pangit ang produkto. Naniniwala ba kayo doon? May pag magandang produkto, samahan mo ng magandang marketing, bebenta na malakas yan. Nakuha nyo? Pero kung kahit gano'n kagaling ang marketing, pag palpak ang produkto, hindi tatagal yan. Correct? So, ibig sabihin, nagkasama ko yung magandang produkto at magaling na marketing. Good news po dito, magaling pang operations manager natin. Alam nyo kung sino? Operations manager natin, please welcome. Nandiyan ho siya, Mr. Arnel Limpin. Palakpahan ho natin. Ayan ho si ating operations manager. Nandiyan nyo, magaling na, guwapo pa. Okay, paano kita ng pera? Tanong ako, sino gusto kumita ng pera? Okay, thank you. Sino ho ang gustong yumaman? Okay, thank you. Bakit may nagtaas, mayroong hindi? Alam nyo, I've been doing this business for the past 9 years. Ito lang sabihin ko sa inyo. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, meron nasa taas na nakatingin sa atin sa baba. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, hindi ka niya bibiyaan. Uulitin ko ho yung tanong ko. May pag-asa pa yung mga hindi nagtataas. Pwede pa kayong humabol, ha? Sino dito gusto magbago ang buhay? Kailangan patakutin, ano? Pero tanong, masarap ba may pera? Yes! Alam niyo, huwag tayo magpaka-plastic. Iba ang may pera. Galing po ako sa hirap. Mahirap lang kami. Mahirap lang. Mukha lang mayaman, kasi kutis mayaman. Hindi ho, Pangasinan po kami. Pag alam niyo lang yung bahay namin, nakakatawa ho. Mahirap lang kami, kaya gusto ko yumaman. Alam niyo, ngayon naramdaman ko, iba ang may pera. Iba. Sanay ako mag-jeep. Sanay ako mag-bus. Sanay ako mag-tricycle. Sumasabit din ako ng jeep at bus. Pero ngayon, iba ang buhay. Pag-isip sa umaga, ano siya sabi ko sa kasama sa bahay? Marlene, paki-repair sa sakyan, aalis ako. Ano siya sabi sa akin? Kuya, ano sa mga sasakyan mo, ipiprepare ko. Yan ang buhay. Alam niyo, huwag kayo mayabangan. Ang kotse noon, luxury. Ngayon, necessity. Imagine mo, necessity. How much more kung may pamilya ka? Meron isa, lagi ko inikwento, pero totoo. May isang probinsyana, maganda, sexy, fresh graduate. Nagpunta na Maynila, naghanap ng trabaho. Palibasa, maganda, sexy, tinanggap sa Makati. Dito sa Maynila, traffic, lalo na pag rush hour. Wala siyang choice. Ang pinakabis sasakyan, MRT. Nakasakay na ako ba kay MRT? Yes! Sino nakasakay? Sinong hindi pa? Ha? Di ba sa MRT, pag sumasakay ka, pagbukas ang pito, hindi mo kailangan pumasok? Itutulak ka talaga ng mga tao Papasok ka talaga Kahit ayaw pumasok di ba? Kung nandun ka sa harap, yabang-yabang pa ng iba. Sa harapan, first time, di ba? Tulak! Pagkat isa loob, ano yung tsura ninyo? Dikit-dikit ang mga mukha ninyo. Di ba? Unahan pa doon sa railings. Di ba unahan yan? Kahit na malayo, hapit yan. Yung babae, palibasa, first time, kahit puno, sige, siksik. Kailangan, hindi mali. First na trabaho niya to Pag sa MRT, ikli ng suot, palibasa, maganda, sexy, ang puti pa. Hindi, may MRT, may pumipreno. Pag preno yung MRT, bigla may tumusok sa likod niya. Pag tingin niya ngayon, may mama, sabi ng mama, Sabi niya, Manong, yung payong mo, tumutusok. Galit na galit. Takbo na naman yung MRT, takbo na naman. Mami, pumpreno na naman, tumusok na naman. Manong, yung payong mo, tumutusok. Galit na galit. Ito na pangatlo. Talagang sabi niya, yung lalaki, dali-daling bumaba. Sabi ng babae, wala naman payong. Ano yung tumutusok? Kayo, how would you like to spend the rest of your life na lagi na lang ganyan? Gusto ba yung natutusok? Pag may kotse ka, hindi ka matusok. Iba ang may kotse. Kaya pag may kotse, may pera ka, makabili ka ng kotse. Alam nating lahat, ang yumayaman po ay mga negosyante. Alam nating lahat yan. Hindi ko nila lahat. Pero karamihan, kadalasan, negosyante. At karamihan ng mga mayayaman na negosyante, Chinese. Tama? Bakit? Kasi utak, negosyante. Ang Pilipino, anak, mag-aga mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka na magandang trabaho. Ang Chinese, bata pa lang, tinuruan na magnegosyo. Ito problema. Minsan, malakas ang loob natin, pero wala tayong puhunan. Ang prinsipyo ng puhunan,
Pag malaki ang puhunan, malaki ang kitaan.